Hi, Jermel! Jermel! Sama mo kami. Jermel! Dati yun. Dati ba yun? Tauhan na ako eh. Gusto nyo dumaan, paluwagan nyo. Paluwagan din naman. Paluwagan daw. Kung makita ninyo, paluwagan. Andyan na, hindi ba masikip? Hindi pwede, hindi pwede. Kaya hindi makakadaanan yun. Kanti natin. Kadaan. Ipakanti natin. Ito na siya. Iyan na, iyan na. Tapat. Ano kaya? Reroute daw kita? Parang ganyan. Bukir sa inyo na. Andyan na. Nag-taxi lang si Sarah! Excuse me, lahat po ng mga Pilipino. Dali lang, guys. Excuse me. Hello. Kalma lang. Guys, huwag na masyadong ano. Okay, kalma lang. Anyway, di ba sabi ko kanina, lahat po ng mga Pilipino sa United Kingdom ay disiplinado. Disiplinado ang lahat ng mga Pilipino dito sa United Kingdom. Can we expect you to do that? Okay, then, calm down, excuse me, calm down, Yung pinractice natin kanina, Pinractice guys. natin kanina. Nakatulala ka na. Okay, gusto niyo bang sumaya si VP Inday? Yes! Then, maging mahinahon po tayo isang masigabong palakpakan! To deliver her address, ladies and gentlemen. Gusto niyo bang tutuloy ang programa? Then huminahon po ang lahat ng mga nagmamahal Yung kay dito sa VP harapan, huwag po tayo. Inday Sara. Calm down. Alright?
Ladies and gents, Move back po muna, move back. Tayo. to deliver her address, ladies and gentlemen, Her Excellency Vice President Sara Zimmerman Duterte! Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na adlaw, kanakayo amin. Magandang araw sa inyong lahat. Meron lang po muna akong paalala para hindi tayo ma-excited at manggigil ngayong hapon na ito. Kasi nakita ko, sobrang dami ng ating mga cellphone, camera, at iba't ibang pang-photo at video na gamit. Ibig sabihin, lahat gusto makakuha ng picture. Hindi, Sara, wala na kaming pakialam sa message mo. Basta meron lang tayong selfie. Kaya, binigay ng organizers para sa ating lahat mamaya ang photo opportunity ng lahat. Isa-isa. Kaya, hindi kailangan manggigil dahil habang merong nakapila para sa picture, ay gagawin natin mamaya. Mahal ko kayo. Maraming salamat sa inyong paanyaya sa akin na bumisita dito sa United Kingdom. Ang susunod ko po ay yung munang ating pagdarasal at pakikiramay sa lahat ng mga kababayan natin doon sa Pilipinas na dumadaan sa hirap, may sakit, at mga biktima ng iba't ibang kalamidad na dumadaan taon-taon sa ating bayan. Tayo ay nakikiramay sa kanila at kailangan ipaabot natin ang ating moral support, kundi man financial support sa lahat ng mga biktima ng sakuna sa ating bayan. Maraming salamat, ma'am. Mahal ko din kayo. Unahin ko, mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya Allah, para sa araw na ito, na ibinigay niya sa atin para magtipon-tipon. Malayo man tayo sa ating bayan. Ang iba sa atin hindi na nakauwi ng Pilipinas. Pero binigay niya sa atin ngayon ang araw na ito para ang mga Pilipino magsama-sama at ipakita natin ang ating galit sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang susunod na pagpapasalamat ay syempre ang pagpapasalamat natin sa organizers natin at sa mga volunteers natin. Dahil hindi dahil sa kanilang preparation, sa kanilang organization, sa kanilang sistema, ay hindi natin magagawa ang ating programa ngayong hapon na ito. Kaya maraming salamat po sa itaas ang kamay mga volunteers, mga
kayo, ma'am. Hindi ba yan? Lahat tayo hindi nakatanggap ng maleta. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa local government unit ng London at sa UK government dahil pinayagan nila tayo na magtipon-tipon ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin para sa inyong lahat. Marami ang nagbiyahe sa iba't iba at malalayong lugar ng United Kingdom. Maraming salamat. 4 na oras, 5 oras, 6 na oras na pagbabiyahe para lang makaabot dito ngayon. Meron ang nawala sa trabaho, nag-undertime, nag-absent, nawala ng trabaho dahil hindi pumasok, hindi na natuloy ang biyahe, hindi na natuloy ang lakad dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo para sa ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Marami ang na-hurt, nasasaktan kapag sinabi na bayad sila o bayaran sila o binayaran sila para pumunta dito. Pero babayaran ko kayo mamaya ng picture. Yung picture na yan, walang priceless yan. Priceless. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa amin. Kahit na hirap yung opisina namin at maraming batikos at paninira sa OVP. Mula sa aming lahat, maraming salamat sa inyo mga kababayan namin. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Ang kinidnap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat gikan sa amuang
pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa higayon na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo mga kababayan sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Alam ninyo, ang lakas ng pamilya namin hindi galing sa posisyon namin sa syudad ng Davao. Dahil sobrang dami sa ating mga Pilipino ang merong iba't ibang posisyon. Barangay Kapitan, Purok Chairman, Konsehal, mga buaya, Mayor, Governor. Sobrang dami ng merong posisyon. Hindi galing sa apelido. Dahil lahat naman tayo may pangalan, may apelido. Ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito, ito ang lakas ng aming pamilya. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Noong hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo, mga kababayan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Daghang salamat kaninyong tanan. There you have it, ladies and gentlemen. The 15th Vice President of the Philippines. Salamat pala, sugod pa lang. Ang susunod ay may time limit tayo, sir? Walang time limit. Bukas pa ako pupunta ng Hague. So, hanggang alas 12 tayo ngayon dito. Ang susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Joke lang. Hindi, Sara, great threats! Ang susunod po ay ang estado ng ating bayan. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit na nalulungkot na kayo, namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral ng maayos ang ating mga anak. Na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yon? Dahil nakikita natin yung performance
ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang lahi at sa kanilang grade o grado. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo, na hindi tayo nasa-scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnenegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi, napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang corruption. Mula sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang available o walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa. Nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga